touches the Hi, Angela! Kaya pala nawala kami sinundukan. Oo, Sino ba? sinundo ko ng ating makakasama today. Hi, hello po. Yan, ito si Chef Maricel Apatan. Hi, Chef. Yan, inaari ang dagang. Ayan. Para mas... Oh, magluluto ulit si Chef. Hindi. Para mas malaman natin kung sino talaga si Chef Maricel, ay panoorin po muna natin ito. Nagmula sa Zamboanga City si Maricel Apatan. Simple at masayahing bata na puno ng mga pangarap. Ngunit isang malagim na aksidente ang dumating kay Maricel, dahilan upang maputol ang kanyang mga kamay. Bagamat kulang pisikal si Maricel ay hindi naging hadlang ito upang abutin ang kanyang mga pangarap. Kinaya niyang makipagsabayan na mag-aral sa isang normal na paaralan, sa Global Academy Culinary Arts and Hospitality Academy, at graduate na may valedictorian award. Hindi rin nagtagal ay naging chef si Maricel sa isa sa mga malalaking hotel dito sa Pilipinas. At ngayon, kasalukuyan siyang head chef sa restaurant na Size Matter. Si Maricel Apatan, isang larawan ng Pilipinang hindi magpapahadlang sa kanyang kapansanan. Patunay lamang na ang mga Pilipino ay hindi basta sumusuko sa kahit na anong suliranin sa buhay, dahil iba ang Pinoy. Ayan, yan nga po si Chef Maricel Apatan. Alam niyo ba na si Chef Maricel ay isa siyang head chef ngayon sa Size Matter? Wow. Yan. At dati din siyang naging chef sa Shangri-La Hotel at naging instructor sa TESDA. Of course, ang tinuro mo dyan ay pagluluto. Yes, Ay. about cooking and baking. O, sige po. Ngayon naman, gusto ko po malaman, i-share niyo po sa amin yung naging experience niyo muna. Ano po nangyari? Year 2000, September 25, Mm-mm. kaya naman nangyari yung yung kapitbahay namin tsaka kami dahil yun sa lupa ng lola ko. Kumbaga, natalo yung kapitbahay namin sa kaso sa lupa dahil yung kapitbahay namin is walang walang mga titulo yung kapitbahay namin. So ngayon, nagkaroon ng kaso yung magkabila ang panig. So nanalo po yung lola ko. So pagkatapos nun, after 1 week, nag-igib po kami ng tubig kasama ko yung tito ko. So pagdating namin sa balon, ayun, yun na yung time na inabangan kami sa balon. Dalawa kami ng tito ko. So 5:30 AM na to ng madaling araw. Kasi Monday yun eh. Kaya madaling araw kasi ako yung nagluluto sa amin. Even though bata pa ako, pero ako na yung talagang inaasahang magluto. Oo. And that was when you were 11 years old, di ba? Oo. Tapos talagang ever since, mahilig ka na magluto. Opo, kasi ako po yung panganay sa amin. Ako na yung nagluluto doon sa agahan, tanghalian. And then, ako na rin na yung naiiwan sa mga kapatid ko. Talaga? Ilang kayo magkakapatid? Ngayon po, 6. 3 girls, 3 boys. Ah, wow. Equally divided, ano? Oo. Tapos narinig ko rin sa ating VTR, nag-graduate ka din valedictorian. Hindi naman po valedictorian. So, dun sa Lourdes College, natapos ako year 2008. So, may mga awards naman, gold medal for arts and crafts, mga ganon. And then, sa mga activities, hindi po ako nahuhuli. Talagang sumasali ako sa mga napkin folding, bed settings. So ganon. talagang hindi naging hadlang yung nangyari sa iyo sa pagpursige ng mga dreams mo, ano? Number 1 nga yan. Ngayon, chef ka na. Ano naman ang specialty mo, chef? Specialties ko is mga main course. Which is sa Filipino, sweet and sour pork, mga ganon, fish fillet. And then, sa mga cakes, sobrang dami naman. Kasi sa Shangri-La Hotel ho, doon po ako na-assign for 3 years sa Shangri-La. And then, sa experience ko sa Size Matters, more in mga burgers siya eh. Sausages, ganon. So, of course, hindi pa rin hihinto ang iyong pag-aaral sa paglulutuan. Ano ang iyong ma-advise sa mga televiewers din natin, mga kabataan, others with this ability tungkol sa pagpursue ng kanilang pangarap sa buhay? So,
So, advice sa mga estudyante na katulad ko or PWD or hindi man, sana mag-aral din sila ng mabuti. Pakita nila sa mga magulang nila na kayang-kaya nilang abutin yung mga pangarap nila. Basta mag-set lang yung goal nila na may pangarap sila sa buhay. Huwag mawala ng pag-asa. Huwag mawalan ng no? pag-asa. Oo, at may plano ang Panginoon para sa kanila. Opo. Ayan. Para dun po sa ating mga manonood na gustong masubaybayan ng iyong karera bilang isang chef, meron po ba kayong social media accounts where can they view all the details of your life as a Wala chef? pa naman so far. Oo. So, soon to be. Kasi Magkakaroon na. This year, I plan to have a bake shop sa Zamboanga. Pero kailangan pa ng malaking capital. So sa ngayon, dahil hindi pa nag-start, work and work lang. Nag-invite ako sa mga gustong mag-enroll ng pastries and culinary. Sa Cubao lang naman. And then short course saka long term. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Chef Maricel Apatan. Apatan, tama. Kayo po ay isang malaking inspirasyon para sa amin dito, no, sa UNTV. At patuloy po namin kayong susuportahan sa inyong mga adhikain at advokasya sa buhay. Maraming salamat po. Thank you very much and good Ayan. morning. Napaka talaga, inspiring ni Chef Maricel. Next time po sana maimbitahan ka naman namin dito magluto. Sure. Sa What's for Breakfast. Para mag-demo. Para matikman namin yung luto. Yes, sir.